Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naghahanda na para sa ground invasion ng Israel sa Gaza. Sa Lebanon naman po napipinto na rin ang first batch ng repatriation. Meron ng mga 170 na nagpatala. Unang batch ng mga Pilipino sa Lebanon na nais nang umuwi ng Pilipinas, inihahanda na. Upon filing of the complaint, pina-alarm na po natin ang mga ito. So, that was the time na yun na yung may na-recover tayo at saka may sinurrender nila. Nung nalaman nila na naka-alarm yung mga sasakyan nila. 10 sasakyan ang ginagamit sa car loan scam na recover ng PNP Highway Patrol Group. Wala akong kino-confirm na kahit na sino mo ng personalidad, pero nakakalungkot kung may involve ay ang local officials na hindi naman po kandidato. Ilang lokal na opisyal na posibleng sangkot sa nabistong vote buying sa Navotas sasampahan ng kasong election offense. So far po, nakapag-dry run na po ang ating BJMP at handang-handa na po para i-assist at makaboto na po sa darating na halalan. Nasa 31,000 mga persons deprived of liberty nakatakdang bumoto sa barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Naghahanda na para sa isang ground invasion sa Gaza ang Israel. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nais na niyang ma-eliminate ang Hamas, wasakin ang kanilang militar at ang kanilang mga kakayahan sa pamamahala. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Iligtas ang bayan at makamit ang tagumpay. Ito ang nais na maabot ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, katulong sina Israeli Defense Minister Yoav Gallant, former Minister Benny Gantz at iba't iba pang sangay ng pamahalaan. Kaya naman naghahanda na ang Israel para sa ground invasion sa Gaza City. Dahil dito nananawagan muli si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na magtungo sa Southern Gaza ang mga sibilyan. Tumanggi rin itong magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa operasyon. Samantala, iminungkahi ng Washington na pigilan muna ng Israel ang ground assaults upang makausap pa ng Qatar ang Palestinian militants at makapagpalaya pa ng ilang hostages na kasalukuyan hawak ng grupo. Bukod dito, nais din ng US na makapaganda sa maaring paglawig ng gera sa rehiyon. Kaya naman pumayag umano ang Israel na i-delay muna sa ngayon ang ground invasion ng Gaza ayon sa ilang US at Israeli officials. Ayon sa pinakahuling ulat, nasa 1,400 Israelis na ang nasawi mula nang simula ng Hamas militants ang pag-atake nito sa Israel at mahigit 200 pa rin ang hostages ang nasa kamay ng militanteng grupo. Nasa 6,500 naman na Palestinians ang naiulat na nasawi sa Gaza Strip ayon sa Health Ministry ng Palestinian Enclave. Subalit duda si US President Joe Biden sa numerong inilalabas nito. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng pamahalaan ang unang batch ng repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, patuloy na dumarami ang mga Pilipino na nagpapatala at humihiling sa pamahalaang makauwi na ng Pilipinas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa Lebanon naman po napipinto na rin ang first batch ng repatriation. Meron ng mga 170 na nagpatala. Umakyat na sa 170 ang bilang ng mga Pilipinong nasa Lebanon ang nagpahayag ng kagustuhang makauwi na ng Pilipinas. Sa gitna ito ng umiigting ng tensyon sa Southern Lebanon sa pagitan ng puwersa ng Israeli military at Hezbollah militants. Ayon ito kay Department of Migrant Workers Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak. Ginawa niya ang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Gayunman, wala pang detalye kung kailan ang repatriation lalo na't may hamon sa pagpapabook ng flight. Like Israel, may kaunting hamon sa flight bookings, kaya hindi po maibulto yung pagpapauwi.
But rest assured, meron na hong napipintong first batch sa Lebanon. Nasa 17,500 ang mga kababayan natin sa Lebanon na inilagay na sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs. Ibig sabihin, ipinatutupad na ang voluntary repatriation para sa mga ito. Inaasahan naman ng chairperson ng House Committee on Overseas Workers Affairs, Kabayan Party List Representative Ron Salo, na madadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong magnanasang umuwi ng bansa dahil sa krisis sa Middle East. The ongoing conflict between Israel and Hamas and with the declaration of the Department of Foreign Affairs of Alert Level 3 in Lebanon, we are expecting more of our kababayans to be repatriated from these affected areas. Samantala, ayon sa Department of Migrant Workers, may 50,000 pisong halaga ng ayuda sa OFW na napilitang umuwi ng Pilipinas dahil sa gyera sa Israel at Hamas militants. Bukod pa ito sa pinansyal na ayudang galing sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabawi na ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang iba pang sasakyan na ginagamit sa car loan scam ng mga sindikato. Ayon sa PNP HPG, ang mga nabawing sasakyan ay mula sa kanilang mga operasyon sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As early as 2022, meron na kaming napapansin na ganito, usually sa social media, ganon. And then later on, may nagpumutok ito sa Region 3. Nalaman namin na may mga nabiktima mga teachers. So in coordination with PAOK, we knock out namin yan. 10 sasakyan ang iprenesenta ng PNP Highway Patrol Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos na ma-recover sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay PNP HPG Chief Police Brigadier General Alan Nazaro, ang naturang mga sasakyan ang ginamit ng mga sindikatong nasa likod ng car loan scam. Upon filing of the complaint, pina-alarm na po natin ang mga ito. So that was the time na yun na yung may na-recover tayo at saka may sinurrender nila. Nung nalaman nila na naka-alarm yung mga sasakyan nila. Karamihan ng biktima ng scam na ito ay pawang mga guro, modus operandi ng mga sindikato na hikayatin ang mga ito na mag-loan ng kotse sa pangakong isasali o ipapasok ito sa ride-hailing app at sila na ang bahalang magbayad ng hulog buwan-buwan sa bangko. Pag na-approve na ito, ipapasa na nila sa ibang tao na ang lalabas niya assume balance. And then sometimes ginawang grab. So later on, hindi na nababayaran yung sa bangko. Yung bangko ngayon hahabulin yung mga teachers. So kaya nagkaroon na ng mga staff. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, nasa 60 reklamo na ang natatanggap nila kaugnay sa car loan scam. Sinasabing talamak ito sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Zambales at Metro Manila. Yung mga guro natin na naging biktima, hindi na sila makapag-isip ng tama, hindi na sila makagawa ng maayos na lesson plan para sa mga estudyante. Kasi ang iniisip nga nila, paano nila babayaran itong utang na ito. Isang labandera ang humingi ng tulong sa PAOK matapos mabiktima ng sindikato nang lapitan siya ng mga ito sa isang mall. 2 pong babaeng lumapit sa akin. Tapos hinikayat po na ako na ang maaari daw, hingin daw yung mga ID ko. Tapos, binigay ko naman dahil yung isang babae, naging mabuti kami nagkaibigan. And then, pagkatapos nun, may pinakilala siya sa akin. Nung pinakilala niya na yun, ayun ang nag-ikayat sa akin na nagtanong kung ano daw yung mga government ID ko. After that, ng mga 1 week, binigay niya kinumbinsin niya ako na kung pwede daw ako na maging homemaker ng sasakyan. Pumayag ako. Ngayon, yung sasakyan na yun, ipapangalan lang daw sa akin. Paglipas ng 1 buwan, itatransfer na daw doon sa pumili ng sasakyan. Lahat ng mga requirements ko tulad ng teleperformance ko, piniki nila.
Ngunit matapos ang isang buwan, ang labandera na ang sinisingil ng isang kumpanya ng sasakyan. Panawagan ng PAOK at HPG sa mga nabiktima ng car loan scam. Magtungo sa kanilang tanggapan upang masampahan ng karagdagang kaso ang mga sindikato. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa pwesto ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Captain Michelle Sabino. Sa isang text message ni PNP ACG Director Police Brigadier General Sidney Hernia, sinabi nito na inilipat niya si Captain Sabino sa ibang administrative duty. Naghahanap na rin sila ng papalit dito bilang tagapagsalita ng ACG. Naging mainit ang usapin kay Sabino matapos isama nito ang vlogger na si Rendon Labador sa isang operasyon sa Makati City at payagan itong mag-live stream. Base sa Memorandum Circular Number 2023-053 o Revised Media Relations Policy ng Philippine National Police na pirmado ni PNP Chief Brigadier Police General Benjamin Acorda Jr. noong September 11, 2023, hindi pinapayagan ng embedded media habang isinasagawa ang police operations. Pinahintulutan lamang ng batas ang presensya ng media pagsagawa ng inventory sa mga drug operations. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nangyaring umano'y vote buying sa Navotas City kahapon. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, sasampahan nila ng kaso ang umano'y mga malalaking politiko na sangkot kapag may ebidensya. Samantala, walang nakikita ang komisyon na dahilan na isailalim sa COMELEC control ang ABRA. Ito ang balita ni Dante Amento. Wala akong kino-confirm na kahit na sino mo ng personalidad, pero nakakalungkot kung may involve ay ang local officials na hindi naman po kandidato. Ilang malalaking politiko ang tinitingnan ng Commission on Elections o COMELEC na nasa likod ng bigayan ng pera o umano'y vote buying sa isang warehouse sa Navotas City kahapon. Naaktuhan ng mga tauhan ng COMELEC at Philippine National Police ang aktwal na pamimigay ng sobre na naglalaman umano ng pera. Ang babae na nanguna sa distribusyon ng pera, hinuli at kinasuhan ng vote buying. Nasa custody pala yon at inquest daw ngayong alas 2 ng hapon. Election offense. Siya yung nandun sa mismong table. Nasa custody at mamayang 2 o'clock inquest proceedings. Subalit tumanggi pa ang COMELEC na ibigay ang pangalan ng mga ito dahil kailangan pa ng malalim na investigasyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may lumitaw na mga pangalan sa ginagawa nilang investigasyon sa insidente. Kinakailangan po muna namin matanggap formally yung kanila pong mga investigation report dito po sa Committee on Kontrabigay at pagkatapos we'll be definitely revealing all these names kasi naman para din hindi pinapamarisan. Tiniyak ng komisyon mahaharap ang mga politiko sa mabigat na kasong election offense. Babala ng COMELEC wala silang sasantuhin kung sino man ang mga politiko na ito basta gumawa ng paglabag. Samantala, wala pang nakitang mabigat na dahilan ang komisyon na isailalim sa COMELEC control ang probinsya ng Abra. Pumunta kahapon ang ilang COMELEC official sa Baguio para alamin ang totoong pangyayari. Bakit umatras ang mahigit 200 kandidato sa Abra? Nakumpirmaan niya nila na walang banta sa buhay sa halip kinausap ng mga matatanda. Nagdagdag ng 150 PNP personnel doon para tumulong sa seguridad. Yung mga pag-withdraw nila, sinasabi forced withdrawal daw, pero ayon po sa aming pagpunta, karamihan po doon parang pinag-uusapan kasi. Ang nangyayari kasi doon, may mga kaugalian sila na pinapadaan sa mga elders ng mga kandidato at doon kinakausap nila na kung pwede, wag nilang labanan at magkaayos na lang. Paalala naman ng COMELEC na sa linggo at sa mismong araw ng halalan ay bawal ang pag-inom at pagbebenta ng alak dahil sa liquor ban. Bawal na rin ang pangangampanya dahil hanggang Sabado lang ang campaign period. Sa election day naman, hindi na kailangang magdala ng identification o ID. Hindi po rin kinakailangan magdala ng mga botante ng kahit na anong pagkakakilanlan. Kailangan lang po kasi yung pagkakakilanlan kapag kami nag-question. Bawal din ang pagkuha ng litrato o pagsiselfie sa balota. Pero maaari namang magdala ng kodigo ng mga kandidatong iboboto. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalaga. Bukas na ang COMELEC Command and Operations Center sa Palasyo del Gobernador sa Maynila. Dito mamomonitor ang mga pangyayari kaugnay sa mga barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE.
May mga tauhan dito na Department of Education, COMELEC, Philippine National Police. Kasama rin ang citizens' arms tulad ng NAMFREL, Parish Pastoral Council for Responsible Voting at iba pang stakeholders. Papayagan din ang mga tauhan ng media na maka-access sa loob. Pagdating po ng Sabado, 24/7 na po ang magiging operation ng COMELEC sapagkat inauthorize na rin po namin yung overtime ng lahat ng mga manggagawa namin. Kasama na rin po yung mga commissioners' offices ay magsisimula na po yung aming pong pagbabantay hanggang sa matapos ang eleksyon makapagproklama. Dito na namin mamomonitor ilan na nakapagproklama, bakit hindi pa nagpoproklama, nasaan na yung mga gamit, bakit hindi pa nadadala doon sa canvassing area. Aabot sa mahigit 31,000 persons deprived of liberty ang inaasahang boboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ang ilan sa mga PDL ay ilalabas mismo ng kulungan at pagbobotohin mismo sa polling precinct. Ito ang balita ni JP Nunez. So far po, nakapag-dry run na po ang BJMP. At handang-handa na po para i-assist at makaboto na po sa darating na halalan. All set na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para umasiste sa gagawing pagboto ng mga persons deprived of liberty para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes, October 30. Ayon sa BJMP, nasa 31,000 na PDL ang inaasahang boboto. Mula sa bilang na ito, higit 29,000 ang boboto sa loob ng bilangguan, habang mayroong nasa 1,900 na mga inmate ang sasamahan ng BJMP personnel sa mga idinalagang polling precinct ng COMELEC sa labas ng kulungan. Kabilang sa mga pinayagang makalabas para bumoto ay mga registered voter noong pang 2022 bago na bilanggo. Gayon din ang mga nakapagparehistro habang sila ay nasa loob ng bilangguan. Ayon sa BJMP, nagkaroon sila ng tripartite agreement ng COMELEC at ng Public Attorney's Office para sa pagre-release ng court order upang payagan ang ilang PDL na makaboto sa labas ng kulungan. Ito po ay ang mga may pending cases pa at hindi pa po sila convicted ng final judgment o hindi pa nahahatulan ng final judgment sa kanilang mga kaso. At kaya mayroon pa rin po silang karapatan ng kanilang nabumoto. Batay sa patakaran na ipatutupad sa pagboto ng mga PDL, magdadala ang COMELEC ng balota at ballot boxes sa mga detention facilities para sa pagboto ng mga inmate. Pagkatapos nito ay aasistehan ng mga BJMP personnel ang mga taga-COMELEC para sa paghahatid ng balota sa mga presinto kung saan bibilangin ang mga boto. Nag-abiso naman ang BJMP sa mga botante na huwag mabibigla kung makakakita ng mga PDL na makakasabay nilang bumoto sa BSKE. Sa ating pong mga kababayan na sa darating pong halalan, huwag po kayo magtataka kung mayroon pong boboto na mga may escort na PDL. Ito po ay kanilang karapatan at pinayagan po silang bumoto. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinalik ng DSWD ang daang-daang pamilya na inalis sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps. Makatatanggap na ulit ang mga ito ng ayuda simula sa Nobyembre. Titingnan din ng kagawaran kung maaari pang ibigay ang financial assistance sa mga nagdaang buwan na hindi sila nakatanggap. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Based on the results, 761,140 no yung nakita natin mariretain. Ibig sabihin, babalik sa programa. Extended ang ayuda ng gobyerno sa mahigit sa 761,000 na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, malaki ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa mga benepisyaryo kaya't hindi gaanong umepekto sa kanila ang layunin ng programa. Idagdag pa dito ang epekto ng inflation o mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Tumutulong ang 4Ps sa pagpapaaral sa mga batang miyembro ng pamilya hanggang high school at maging sa pagbibigay ng tamang nutrisyon. Kasi nakita natin na hindi pa nila kaya economically, di ba? Na masustain yung kanilang pangangailangan. Mayroon pa silang maliliit na anak na nag-aaral. Ayaw naman natin na ma-stop yun. Noong Enero ay naputol na ang benepisyo ng mahigit sa 1 milyong benepisyaryo ng 4Ps. Lumabas sa National Housing Targeting System na non-poor na ang mga ito. Pero sa pamamagitan ng personal na pagbisita ng DSWD sa mga benepisyaryo ay napag-alaman nilang marami pang dapat tulungan. Kaya simula sa Nobyembre ay muli silang makatatanggap ng ayuda. Ang mga benepisyaryo ng 4Ps ay makatatanggap ng health grant, educational grant at rice grant. Samantala, nasa 339,000 na pamilya naman ang nakumpirmang dapat nang magtapos sa programa. Pero ayon sa DSWD, may iba pa namang ahensya ng gobyerno na mahihingi nila ng tulong kahit na-graduate na sila sa 4Ps. Mayroon pang mga ibang mahihirap na naghihintay for the last 10 years. Sila naman. Isa ang pamilyang nakapanayam namin sa Quezon City sa mga bago pa lang na isama sa listahan ng 4Ps. Kasi ang hirap po ngayon ng buhay, lalo na ang bigas ngayon ang mahal-mahal, lahat po ng bilihin ang mahal. Kaya swerte po namin na nasama po kami sa 4Ps, laking tulong na po yun. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng DSWD kung papayagan ng Commission on Audit na ibigay din ang mga financial assistance na dapat sanang natanggap ng mga benepisyaryo sa mga nagdaang buwan. Isinusulong ngayon ng DSWD na madagdagan pa ang financial assistance na matatanggap ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na humaharap ang Pilipinas sa banta ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng produktong petrolyo. Ayon sa isang ekonomista, maaaring umabot sa 5 hanggang 6% ang inflation rate sa taong 2023. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Tingin namin ay mas mataas pa doon. Karamihan naman namin yung mga kasamahan nating ekonomista, mga analyst, local and international, sinasabi naman nila na mukhang mahirapan na ma-attain yan. Mahihirapang maabot ng gobyerno ang tinatarget na 2 hanggang 4% na inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa taong 2023. Ayon sa ekonomistang si Astro Del Castillo, bukod sa mga nangyayaring gulo sa ibang mga bansa, nakakaapekto rin sa galaw ng presyo ng mga bilihin ng pabago-bagong klima o climate change. Yes, not only that, but also yung experience natin doon sa climate change na nakakaapekto sa halos lahat ng bansa, naapektuhan ang kanilang food production also, including tayo, naapektuhan tayo sa climate change. Noong September, umabot sa 6.1% ang inflation rate, mas mataas kumpara sa 5.3% na naitala noong August 2023. Sa kabila naman nito, ayon sa ekonomista, nananatiling nasa magandang posisyon ang Pilipinas pagdating sa takbo ng ekonomiya. We think that despite mataas ang inflation, mataas ang bilihin, tingin natin medyo meron pa mga ibang factors na maka-apekto sa atin, katulad ng climate change, pagtaas ng presyo ng bilihin sa ibang bansa, posibleng pagtaas ng presyo ng langis. Ang Pilipinas ay isa pa rin na nakikita natin sa rehiyon na medyo maganda ang pag-unlad. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si Senator Grace Poe na hindi dapat makaapekto sa iba pang infrastructure projects ng Pilipinas ang pagtatanggal sa China bilang funding source sa Mindanao Railway Project. Ayon kay Senator Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services, matagal nang nagiging sanhi ng delay ang Chinese banks sa loan applications ng Pilipinas, dahilan para mabinbi ng ilang proyekto ng gobyerno. Bagaman nakakaengganyo ang pagkuha ng loans para sa infrastructure projects, malaki ang interest rates na maaaring makaapekto sa bansa sa hinaharap. Hinimok din ni Senator Poe ang gobyerno na maghanap ng iba pang funding options mula sa ibang bansa at international agencies. Ganoon din ang pagkuha sa pribadong sektor na mas may kakayahang pabilisin ang infrastructure development sa bansa.
Mapipilitan ng manghimasok ng Estados Unidos kung aatakihin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Ito ang babala ni US President Joe Biden kasunod ng banggaan ng Chinese vessel at Philippine supply boat na Unaiza May 2 noong linggo. Binigyang diin ng United States President na sa umiiral na Mutual Defense Treaty may karapatan ng dalawang bansa na suportahan ang isa't isa kapag may ibang umatake sa kanya-kanyang bansa. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Narito naman ang mabalitang nakalap ng UNTV News Global Correspondent sa ihahatid ni Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Nerissa, ano ang reaksyon o komento ng Japan kaugnay ng nangyayaring krisis sa Middle East, partikular na sa pagitan ng Israel at Hamas militant group? Magandang gabi, Monica. Binabalanse ngayon ng Japan ang diplomatic response dito sa nangyayaring krisis sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Nag-post ng kanyang pahayag si Prime Minister Kishida ng pagkondina sa Hamas nang atakihin nito ang Israel at nananawagan ng restraint sa pagitan ng dalawang panig. At kamakailan din ay concern naman si Prime Minister Kishida sa mga casualties sa Gaza. At hindi rin nag-join ang bansang Japan na maglabas ng pahayag ang Israel, ang France, US, Germany at Italy ng kanilang joint comment na nagpapahayag ng suporta sa Israel at kumukondina sa Hamas. Monica? Sige, Nerissa, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Tinatayang mahigit sa 114 na milyong tao sa iba't ibang panig ng mundo ang napilitang umalis sa kanilang tinitirhan batay sa United Nations Refugee Agency o UNHCR. Sa gitna ito ng pagpalya ng international community na resolbahin ang mga digmaan, karahasan at human rights violation gaya ng nangyayari sa Ukraine at Gaza. Ang bilang na ito ang pinakamataas simula nang magtala ang ahensya ng datos noong 1975. Batay sa UNHCR sa unang bahagi ng 2023, pangunahing dahilan ng displacement ang gyera sa Ukraine, Sudan, Myanmar at Democratic Republic of Congo. Gayon din ang matitinding hidwaan sa Afghanistan. Samantalang kalamidad at instability naman sa Somalia. Naupo sa pwesto bilang 56th Speaker of the House sa Estados Unidos si Representative Mike Johnson, isang Republican mula sa Louisiana. Papalit siya kay dating House Speaker Ken McCarthy matapos itong maalis sa pwesto halos 3 linggo na ang nakakaraan. Ito ang balita ni Justin Masakayat. Therefore, the Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives for the 118th Congress. 4 na Republican nominees ang kinailangan bago matagumpay na naihalal si Representative Mike Johnson bilang bagong Speaker of the House. Nakakuha ng 220 votes sa lower chamber ng Congress si Representative Mike Johnson. Simula nang maalis sa pwesto si dating House Speaker Kevin McCarthy, 3 linggo itong nabakante na pansamantalang pinunan ni Representative Patrick McHenry. Sa pahayag na inilabas ni Johnson, malaki ang pasasalamat nito sa kaniyang mga kaalyado at sinabing sisiguraduhin nitong makuha muli ang tiwala ng American people. What we need in this country is more hope. The people have lost their faith in our institutions. Their faith is at an all-time low. We've gone through a little bit of suffering. We've gone through a little bit of character building. And you know what it's produced? More strength, more perseverance, and a lot of hope. And that's what we're about to deliver to the American people.
Sa pag-upo ng bagong House Speaker, inaasahan na mangunguna ito sa negotiations sa pagitan ng Senate at White House patungkol sa iba't ibang mga issue na hinaharap ng bansa. Kabilang na ang banta ng isang government shutdown at ang planong foreign aid ng Biden administration. Samantala, sinabi naman ni US President Joe Biden na makikipagtulungan ito sa bagong House Speaker. Kaalinsabay ng pagbibigay diin nitong dapat gawing prioridad ang American families higit sa anong partisanship. Pinaalala naman ng punong ehekutibo ang kaniyang proposed historic supplemental funding package para sa security interests sa Israel at Ukraine, maging ang para sa border at investment sa American people. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Opisyal ng sinibak sa pwesto ng China si Defense Minister Li Shangfu 2 buwan matapos siyang mawala sa mata ng publiko. Walang ibinigay na paliwanag sa kanyang pagkakatanggal o kung sino ang nagpapalit sa kanya. Ang pag-aalis kay Li ay kasunod ng pagsibak sa ilan pang top military officials kabilang si Foreign Minister Qin Gang noong Hulyo. Inalis na rin ang dalawa sa kanilang kasalukuyang posisyon sa State Council. Pupunta ang top Chinese official na si Wang Yi sa Estados Unidos ngayong araw. Ito ay upang pag-usapan ang iba't ibang isyu na nangyayari ngayon sa mundo. Ito ang balita ni RK Liorca. Magtutungo si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Estados Unidos. Layo nitong maisaayos ang ugnayan ng dalawang bansa. Lilipad ang diplomat ngayong araw October 26 at inaasahang mananatili ito sa US hanggang October 28. Makikipagpulong ito kay US Secretary of State Antony Blinken at National Security Advisor Jake Sullivan. Subalit, walang nakatakdang pagpupulong si Minister Yi at US President Joe Biden. Pag-uusapan ng mga top officials ang iba't ibang issue gaya ng Israel-Hamas conflict, Ukraine war at ang nangyaring collision ng vessel sa West Philippine Sea. Samantala, inibitahan ni US President Biden si President Xi sa darating na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Nobyembre sa San Francisco, USA. Wala pa rin kumpirmasyon kung pupunta ang Chinese leader sa US. Huling nagkita at nag-usap ang dalawang world leaders noong nakaraang November 2022 sa Bali, Indonesia. RK Liorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglulunsad na ng video at audio calling para sa ilang users ang social media platform na X, na dating kilala bilang Twitter. Ayon sa Chief Technology Officer at may-ari nitong si Elon Musk, bahagi ito ng kanyang pagnanais na maging everything app ito. Ang pinakabagong function ay ginawa sa gitna ng iba pang pagbabago at features na nais gawin ni Musk mula nang i-take over niya ang social media company noong isang taon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Nilinaw ngayon ng Malacanang na hindi holiday sa darating na November 3, araw ng Biyernes. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news ang kumakalat na balita na non-working holiday sa nasabing petsa. Nauna nang inanunsyo ng Presidential Communications Office na wala ring plano ang pamahalaan na ideklarang non-working holiday ang October 31. Nangangahulugan lamang ito na may pasok pa rin sa darating na October 31 at November 3. Taon-taong inaasahan na ng Manila International Airport Authority ang pagdagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport upang samantalahin ang mahabang bakasyon. Tiniyak naman ng MIAA na handa na ang buong paliparan sa pagdating ng bulto ng mga biyahero. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. We are expecting more passengers that will use the NAIA terminals in this next 10 days starting tomorrow. The people are here. We were assured naman by our partners, itong mga airlines at ground handlers, that in terms of the manpower and equipment, nandiyan yan para ma-serve
ang ating increase ng demand. Simula bukas ay inaasahan na ng Manila International Airport Authority ang pagdating ng mas maraming bilang ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa pagtaya ng MIAA, posibleng umabot sa 1.2 million ang mga pasahero na darating sa paliparan dahil sa mahaba-habang holiday ngayong taon. Ito dahil sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes, nasusundan pa ng 2 araw na special non-working holidays. Bagaman inaasahan na aabot sa mahigit 1 milyon ang dadagsang mga pasahero ngayong taon, para sa MIAA, halos katulad lamang rin ito ng kanilang weekend operations. Yun nga dahil nga mahaba tong peak season, ang regular natin is almost just the same number. We do not expect any significant surge in terms of the number of passengers we're processing per day. 8 to 10% at most, but those are very tolerable limits. It's just like having a weekend compared to a weekday statistic. So because na-spread out din yung holidays, it means na-spread out din yung options ng passengers natin when to depart and when to arrive. Samantala, upang matiyak na magiging maayos ang biyahe ng mga pasahero, siniguro ng MIAA na handa at gumagana ang lahat ng mga pasilidad sa NAIA. Mayroon ng 44 na immigration counters ang binuksan para mag-accommodate ng mga international travelers. Nakahanda na rin ang mga help desk at mga airport personnel na handang umasiste sa mga pasahero. Samantala, isinaayos na rin ang mga genset sa NAIA upang maiwasan na maulit ang nangyaring brownout sa paliparan noong mga nakaraan na nagdulot sa pag-aantala ng operasyon ng airport. Nevertheless, for T3, all of the critical equipment are connected that we should be able to process all of the flights and the passengers kapag ka nagkaroon ng unforeseen event of a power outage. For T1, T2, and T4, just like our update before, our gensets are able to cover 100% of the power requirements on those terminals. Walang nakikitang anumang banta ang MIAA dito sa NAIA. Ganun pa man dahil sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero, tiniyak nito na maayos ang security protocols upang tumugon sa anumang emergencies at hindi inaasahang pangyayari. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila simula sa darating na October 31 ng alas 10 ng gabi. Sa abiso ng Manila Public Information Office, kabilang sa mga kalsadang isasara ang kahabaan ng Aurora Boulevard mula sa Dimasalang hanggang Rizal Avenue. Gayun din ang area ng Dimasalang Road, P. Guevara Street, Blumentritt Road, Retiro Street at Maceda Street. Pinapayuhan ang mga magtutungo sa mga sementeryo na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Maaaring bisitahin ang official Facebook account ng Manila PIO para sa iba pang mga detalye. Magpapatupad naman ng one-way scheme ang Pasig Local Government sa may area ng C. Raimundo Avenue simula October 31 hanggang November 1. Inabusyuhan na rin ng LGU ang mga taga-Pasig na iwasan ng magdala ng mga ipinagbabawal na bagay sa sementeryo at pinayuhan ang mga may sakit na kung maaari ay manatili na lamang muna sa kanilang mga bahay. Samantala, sinuspindi na rin ng Makati LGU ang ipinatutupad na number coding scheme sa kanilang lungsod sa darating na October 30, November 1 at November 2. Marami-rami na ang mga pasahero sa Batangas Port na bumiyahe ngayong araw upang makaiwas sa dagsa ng mga pasahero sa darating na long holiday. Ang Philippine Coast Guard naka-heightened alert na rin at nagdagdag na ng tauhan para tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ngayon hindi pa ganun pasahero pero pagdating ng bukas yan, umpisa na ang maraming pasahero niyan. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Bigyan ng time. Kung pag may pagkakataon, maaga na lang magpabook o kaya magpa-reserve. Kabisado na ng mag-asawang senior citizens na si Tatay Nolasco at Nanay Teodora ang biyahe sa barko sa Batangas Port. Kaya naman kapag ganitong may papalapit na long holiday, umiiwas na sila na bumiyahe kasabay ng bulto ng mga pasahero na pauwi ng probinsya. Ayaw nilang maipit sa dagsa ng mga tao kaya pinaplano nilang maigi ang kanilang biyahe. Minsan may ticket ka na tapos hindi ka makakapasok kasi sobrang ng dami.
Ba, meron dito naabot ng halos kalahating araw. Actually, pag marami talaga kasi kami pagpunuan dito ng pasahero, siksikan talaga dito. Si Ariel kasama ang kanyang ama at kapatid, galing pa ng Malate, Manila. Bumiyahe na rin ngayong araw pauwi ng Odjongan, Romblon. Ayaw din kasi nilang maipit sa dagsa ng pasahero sa mga susunod na araw. Ginagawa namin baka maubusan ng ticket, ganyan. Tsaka kami, kailangan namin umuwi. At tsaka mahirap kasi pag ma-stranded pa dito, tsaka maubusan ng ticket. Ilan lamang sila sa mga minabuting umuwi ng maaga sa probinsya para sa mahabang bakasyon. Kanina, ininspeksyon ng Philippine Ports Authority ang Batangas Port. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, nais niyang tiyakin na maayos na ang proseso pati seguridad sa pantalan. Tayo handa na tayo, no? Meron na tayong procedures in place every time na meron tayong peak season activity, no? Alam na ng mga kasama natin yan, ng mga kawani natin yan, kung ano ang dapat gawin, pati ng mga terminal operators, kung ano yung mga dapat gawin, lalong-lalo na kung paano asikasuhin yung mga common problems, common challenges, tapos kung magkakaroon man ng mga stranded na pasahero, alam na nila yan. Nagpapatupad na rin ng no-leave policy ang PPA mula ngayong araw hanggang November 3 para tiyakin na mayroong mag-aasikaso sa mga pasahero. May mga available na hot and cold water, charging station at prayer room din sa Batangas Port. Ang Philippine Coast Guard naka-heightened alert na rin at nagdagdag na ng mga tauhan. Inactivate na maging ang kanilang malasakit help desk para mabilis na makatugon sa ating mga umihingi ng tulong. May K9 dog din silang nag-iikot sa mga pantalan. So as of now, regular naman namin kinakonduct tong pre-departure inspection, but of course, with the high volume of passengers, no, asahan natin na mas madami na mga barko ang maglalayag po, no. So double time po kami dito to inspect, no, pati yung mga tao namin na madali naming magawa yung aming trabaho as part of the safety naman, no, ng mga barko natin. Sa ngayon, nasa 6,000 pa lamang ang average daily passenger dito sa Batangas Port. Pero inaasahan na mula bukas hanggang sa araw ng linggo ay papalo sa 17 hanggang 20,000 na katao ang pasahero dito kada araw. Sa ngayon, hindi pa fully booked at marami pang available na ticket. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang mga pasahero na magpabook in advance at iwasan ng magbaka sakali lang. Kasi ang hirap pong makipagsapalaran kapag on the day kayo kukuha ng ticket. Ang nangyayari lang na ganong cases, sir, di yung hindi nga po nakapag-book in advance na on the day kumukuha, which is nagiging chance passenger na 50-50 show once yun. Ipinagbabawal naman sa Batangas Port na ilabas ang anumang uri ng pork products at frozen chicken papunta sa mga probinsya sa Mimaropa dahil sa banta ng ASF. Para hindi maabala ang mga kababayan nating dadaan sa mga pantalan para bumiyahe, iwasang magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng mga kutsilyo at matutulis na bagay. Alamin din ang mga produktong maaaring ipinagbabawal sa lugar na pupuntahan. Ang Batangas ang pangalawa sa pinakamalaking pantalan sa bansa. Pangalawa rin ito sa may malaking bilang ng pasahero na naitala noong nakaraang taon sa ganito ring petsa. Mula October 27 hanggang November 3, 2022, umabot ng 80,766 pasaherong dumaan sa Batangas Port. Sinundan nito ang Panay Guimaras Port sa Iloilo na may 139,113 na may pinakamalaking naitalang pasahero. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Unti-unti nang nararanasan ng mga motorista sa Balintawak Toll Plaza ang pagsikip ng trapiko at mahabang pila ng mga sasakyan dahil sa mga humahabol para magpakabit ng RFID sticker. Ito ang balita ni Nestor Torres, live.
Nestor, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Balintawak Toll Plaza? Marami pa rin ba ang nagpapakabit ng RFID sticker dyan? Dito sa Balintawak Toll Plaza, dagsa pa rin at marami ang nagpapakabit ng RFID ng mga motorista. Katunayan, dito sa aking likuran, yung magkakatabing lane sa dulo, yung tatlo, ay bulto yung pila ng mga nagpapakabit ng RFID. Ito yung sila yung mga wala pa rin, hindi, kumbaga cash pa rin yung kanilang ginagamit. At kumbaga dito sa tatlong lanes na ito, dito na sila ini-installan ng RFID at nagbabayad lang sila ng halagang 500 pesos. Tuloy-tuloy ang gagawing pagpapatupad ng pamunuan ng North Luzon Expressway na 100% dry run cashless transaction sa mga toll plaza at pagpapatuloy ito hanggang matapos ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa October 30. Batay sa nakuwang report ng Toll Regulatory Board o TRB sa NLEX, as of August 30, nasa 69.5% ang penetration rate ng nagpakabit ng RFID o nasa higit 1 milyon na ang nakabitan mula nang ito'y ipatupad. Pagpasok ng September 1, nang magpatupad naman ng dry run ang NLEX ng 100% cashless transaction sa mga toll plaza, hanggang September 30 ay nag-increase ito ng 75.6%, mas mataas ng 6% kumpara ng walang dry run ng cashless transaction. Dahil sa dry run, problema naman ngayon ng mga motorista, tinanggal ang cash lane at wala na nga ngayong pila sa mga cash lane sa mga toll plaza. Pero paliwanag ng NLEX management, may mga toll lanes naman sila ng RFID na pwedeng magbayad ng cash at kasabay nito ay pwede na rin silang magpa-install ng RFID at magpa-load nga ng 500 pesos. Payo rin ng NLEX management, magpakabitnan nang wag na silang maabalat sa pila at mabigat na trapiko. Maaari na silang makabitan o magpakabit ng RFID sa mga customer service sa NLEX, sa Balintawak, Bukawe, Santa Rita, meron din sa Pampanga at Tarlac Toll Plaza. Samantala, bilang paghahanda sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway, magde-deploy ang NLEX management sa araw din ng bukas ng 100 patrol personnel sa kabaan ng highway at mga toll plaza. Simula naman sa October 27, ititigil na nga itong roadworks at full implementation na rin ng pre-towing mula October 27 bandang alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at magtatagal hanggang sa October 30. Itutuloy naman ang nasabing serbisyo para sa mga Class 1 vehicle sa November 1 hanggang November 6 sa kapareho ring oras. Diyon sa ngayon ay inaasahan ng NLEX management na bukas ng alas 3 nga ng hapon itong pagdagsa ng maraming mga motorista na dahil marami na nga yung mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga probinsya sa norte para sila ay magbakasyon at sa gayon din ay makaboto sa darating na Lunes sa araw ng eleksyon. At sa ngayon, dito kung mapapansin natin sa Balintawak Toll Plaza ay wala na ritong pilad sa mga customer service dahil alas 6 lang ng umaga hanggang alas 6 lang ng hapon yung pagpapakabit ng RFID stickers at pagpapa-install nga sa mga customer service. Pero bukas ay pwede na sila uling magpa-install ng alas 6 ng umaga. Pero hindi sila makakabitan pagka umuulan. Tigil muna yung pagpapakabit ng RFID stickers sa mga motorista. At yan mo tayo latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa iyo. June? Lilinawin ko lang, Nestor, may sinasabi ka kanina na 3 lanes, na pwedeng dumaan doon yung mga magbabayad ng cash, tama ba? At doon na rin pipila yung mga magpapakabit. Tama ba yun, Nestor? Parang medyo naguluhan lang ako na noonte. Tama ka, June. Yung 3 lanes na ito, yung parting dulo, kung wala dito na cash lane, kumbaga wala na yung karatula na cash lane. RFID na kasi ito, buong Balintawak Toll Plaza, yung mga karatula dito. Wala ka nang makikitang cash dahil nga doon sa cashless transaction. Pero pwede silang magbayad ng cash doon sa 3 lanes na yon sa gawing dulo, dito sa gawing dulo sa left side ko. At kasabay nun, magbabayad sila ng toll fee, pwede na sila ring makabitan ng RFID stickers. O kung gusto nilang magpakabit pa rin, nasa kanila po yun. Pero sabi naman ng NLEX management at TRB, wala namang pilitan. Pero ang gusto sana nila, lahat sana ay magpakabit na nga ng RFID at wag na silang maabala, lalo na nga itong long holiday, June.
So, ang pinupunto ko nga, Nestor, ibig sabihin, pagka ikaw ay magpapakabit ngayon ng RFID sticker, hindi mo kailangan huminto doon sa opisina nila o mag-park pa. Diretso ka na doon sa toll gate. Oo, pwede. Doon na talaga si diretso. Nalilito lang kasi yung iba. Ang ginagawa dito sa Balintawak, akala nila como RFID, wala nang hindi sila magbabayad ng cash. Pwede sila magbayad ng cash dito. Doon sa 3 na itinalaga nila na pwedeng magbayad ng cash. Kaya pwede silang magdire-diretso dyan. Kahit hindi na sila pumasok pa dito sa part ng customer service. Oh, sige. Maraming salamat at happy birthday, Nestor Torres. Sang-ayon ang mga mall operator sa Metro Manila sa ipatutupad na adjustment sa kanilang operating hours at no weekday sale. Kanina, pinulong ng MMDA ang mga ito upang marinig ang kanilang saloobin sa plano na naglalayong ibsan ang inaasahang mabigat na trapiko ngayong holiday season. Ipatutupad ang adjustments sa mall operating hours sa darating na November 13 na tatagal hanggang sa January 8, 2024. Sa ilalim nito, magiging 11 a.m. to 11 p.m. na ang operasyon ng mga mall sa Metro Manila at tuwing weekend lamang papayagan ang pagdaraos ng sale. Every year naman po, handa naman na po sila, especially pagdating sa deliveries na in-adjust natin from 11 p.m. to 5 a.m. in the morning. Nagsasagawa na ng damage assessment ng Philippine Air Force sa nangyaring landslide sa sitio Angelo Barangay, Umiray, General Nakar, Quezon kahapon. 4 ang naitalang nasawi sa insidente. Base sa report, nakaranas ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa nasabing lugar dahilan para gumuho ang lupa. Pinalipad ng Air Force Tactical Operations Group 4 ang isang Black Hawk at isang Super Huey helicopter upang magsagawa ng damage assessment. Gayon din ang search and rescue operations sa iba pang mga biktima na posibleng natabunan ng gumuhong lupa. Sa ngayon ay naitransport na ng helicopter ang labi ng mga patungo na dinala sa headquarters ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Sinita na Department of Trade and Industry ang isang stall na nagbebenta ng tubig sa Caloocan Bus Station dahil sa overpricing. Nag-inspeksyon ang kagawaran kanina umaga sa mga nagtitinda ng bottled water sa Caloocan Bus Terminal upang maiwasan ang pananamantala sa presyo nito sa mga panahong dagsa ang mga pasahero. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Bukod sa Consumer Welfare Month, tayo po ngayon ay malapit na sa undas. At dahil po dito, gusto po nating siguruhin sa Department of Trade and Industry na ang ating mga mamimili, ang ating mga consumers ay protektado. Inisa-isa ng Department of Trade and Industry ang mga tindahan ng tubig sa Caloocan Bus Terminal upang mamonitor ang presyo at kung nakakasunod ba ang mga ito sa itinaktang suggested retail price. Kasama sa nag-inspeksyon ang Consumer Protection Group at ang Fair Trade Enforcement Bureau. At tinatanga ng DTI ang isang stall na nagbebenta ng tubig dahil sa overpricing. Ayon sa tindera na hindi na nagpakilala, binibili din nila sa supermarket ang binibenta nilang tubig sa bus station at tinutubuan nila ng 4 pesos para sa delivery charge. Binibili po namin ng parang 15 plus sa Pure Gold. Parang tumutubo lang po kami ng magkano. 20 po benta namin. Pero kung kinakailangan naman pong ibaba, willing naman po akong ano. Ayon kay Fair Trade Enforcement Bureau, Director Philip Sawali, isa talaga sa binabantayan nila ang bentahan ng bottled water sa bus terminal na nagbebenta ng mahal, lalo na sa araw ng dagsa ang mga pasahero na pauwi sa mga probinsya. Ayon kay Atty. Sawali, sa mga mahuhuli na nag-overprice at di sumusunod sa SRP ay padadalahan nila niya ng sulat upang pagpaliwanagin. Base po sa monitoring natin ngayon, may kalakhan po kahit iba-ibang brands at iba-ibang net weight ng bottled water. So mag-iiwan po ng letter of inquiry ang Fair Trade Enforcement Bureau through our team leader
magpapaliwanag po sila kung bakit nag-arrive sila sa ganong presyo. Umikot din ang kagawaran sa isang supermarket upang alamin kung sapat ba ang supply ng bottled water at kung nakakasunod sila sa tinakdang suggested retail price. Base sa listalang DTI, ang distilled water ay naglalaro sa 12 hanggang 27 pesos depende sa laki. Habang ang purified water naman ay nasa 850 hanggang 1950 pesos. Ang mineral water naman ay nasa pagitan ng 880 hanggang 1950 pesos. Nakikiusap naman ang DTI sa mga retailer na nagtitinda sa mga bus station na huwag manamantala ngayong nalalapit na ang dagsa ng mga pasahero. Mag-iwan na rin po ang DTI dito ng suggested retail price para sa mga bote, bottled water, para po sana po ay sundin lang po natin. Kasi tayo po naman para sa consumer lang naman din. Gusto rin namin po kayong kumita, wag lang naman po sana ganun kataas. Paalala ng DTI na piliing bumili ng mas murang bottled water sa mga supermarket upang makatipid kaysa sa mga retailer o tindahan sa mga bus station. Harilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan kagabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay parangal at insentibo sa mga Pilipinong nakapag-uwi ng medalya para sa bansa sa nakaraang 2023 Asian Games. Dito muling tiniyak ng Pangulo ang suporta sa mga atletang Pilipino. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang sarap-sarap isigaw! Proud to be Pinoy! Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo at dinalang karangalan ng mga Pilipinong atleta sa nakaraang 2023 Asian Games. 33 Pilipinong medalist ang binigyan ng Presidential Citation dahil sa kanilang ipinakitang kagalingan sa Asian Games sa Hangzhou, China. Kada medalist ay makatatanggap ng insentibo mula sa Philippine Sports Commission o PSC na may kabuuang halaga ng 19.1 million pesos. Bukod pa ang mula sa Office of the President na may kabuuang halaga na 22.8 million pesos. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na suporta sa mga atleta sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Inatasan rin niya ang PSC para tulungan ang injured na mga atleta. So I direct the Philippine Sports Commission work with PAGCOR and other agency to strengthen our medical scientific athlete services unit. We need to bring to help our injured athletes so that they recover quickly and they can get back in the game. May hamon rin ang Pangulo sa mga Pilipinong atleta. Sa ating mga atleta, eto, ganitong hamon ko sa inyo. Keep aspiring, keep believing, keep working. Spare no effort to unlock your full potential and be the best versions of yourselves. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ang sarap-sarap isigaw! Ang sarap-sarap kumain. Pagka-birthday, birthday ni nala ko si Nestor Torres. Oo nga, narinig ko. Happy birthday, Nestor. Sana nanonood pa siya hanggang ngayon. Nagpapadala ng chicharon, tsaka nung ano ba yun? Pansit Malabon. Kaya siguro sabi ni Pangulo, ang sarap-sarap. Inflation ang pag-uusap, ang kinomentaryuhan po ni Sonito Vargas Channel. Sabi niya, maraming factors ang pagtaas ng inflation rate. Parang ekonomista to Karamihan, teka lang po. Hindi ko makita Karamihang wala sa kontrol ng gobyerno. Yan kagaya ng man-made at natural calamities, imported gas at oil prices, unemployment. Yun ang sabi niya. Sabi naman po niya, hindi holiday. Yun ang pangalan niya talaga, hindi holiday. Hindi holiday sa November 3. Hindi, sorry. Yun ang topic. Yun yung topic kasi di agad umakyat yung pangalan. Ayun, sabi ni Manuel Colby Cipriano. Ayun. Sa Usiserong Pinoy, hashtag. Timo, ayaw niya. Ayan. Ginawa na lamang ng Pangulo na holiday ang October 31 kasi pagkaboto ay luluwas uli ng 31
para magtrabaho, hindi na maantay yung November 1 dahil mahirap bumiyahe muli pa uwi sa province. Parang Butas kasi. parang Oo, sinasuggest niya na sana October 31 ay holiday. Oo, kasi parang ilang araw ba yon? 3, no? 3 na walang pasok, tas walang pasok, may pasok, tas 2 araw na walang pasok. Parang, nga naman, pag halimbawa, taga Morong Bataan ka, babiyahe ka sa Biyernes para bumoto ng Lunes, di ba? Tapos babalik ka uli. Tama. Dahil hindi holiday. Oo. Kasi pagka wala kang, hindi ka pumasok, walang bayad. Ganun ba yun? O tapos papasok ka ng, uuwi ka na naman kung para sa November 1, di ba? Tama. Oo. Actually, May medyo punto rin. mahirap. Pero although sinasabi kasi narinig ko nung, sino ba in-interview kanina no reporter natin, parang partly yata para mahati yung pag-uwi ng mga kababayan natin. Yung iba siguro uuwi ng ng Friday na, yung iba uuwi na lang ng Auno. Parang yun yung sinasabi niya kanina. Pero yun nga, sayang kasi. Yung mga dahil- hindi boboto siguro, ganun. Siguro, oo. Pero sayang yung isang araw. Hindi, nabutasan yung very long holiday. Sige. Ito naman po tayo. Shoutout na tayo sa ating po mga kauserong Pinoy. Katulad ngayon ni, ano ba ngayon? Webes. Tama, Webes. Si Crisanto Maglente, si Daniel Depa, at si RG Music Video. RG Music Video, Maraming salamat din po sa panonood kay Wilfredo Baclayon, Senyor Pocholo at Santos Papa. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 24:35 na nagsasabi, "Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.